We're here! Ayun na. Ayun na, sa Hi! wakas. Hello. Tagal niyo naman, guys. Just in time. Kasi sinundo ka namin. Teka lang, tumakbo na nga kami kasi talagang excited na ako dito sa experiments na gagawin natin. Yes! Ay, hindi lang exciting, medyo pagkadelikado rin ang experiment natin. Oh! Ito mga gagamitin natin, okay? Dry ice, liquid nitrogen. Sana naman! Siya na naman. Yan lang. Pakibuhos ang ating liquid nitrogen sa container na ito papunta rito sa glass na lalagyan. Gaano ba karami? Medyo dahan-dahan lang. Sige, hanggang mapuno siya. Op, tama na lang. Kumukulong sa lamig. Next, kukuha ako ng isang bloke ng dry ice. Konti. At ilalagay ko siya. Nakakatakot. Ipagdidikit ko na Oy, huwag naman gano'n. ang dry ice at ang liquid nitrogen. Ayun pala yun. Observe guys. Observe kung ano ang mangyayari. Wala na ba ito, Kuya Rod? Teka lang, nung nilagay mo yung dry ice, ang nangyari, nabawasan yung usok, tapos nawala na talaga yung liquid nitrogen. Very good observation, Chris. Okay, tatanggalin na natin siya ngayon, ha? Oh. Tulong-tulo, oh. Same size lang siya. Same size. Hindi siya natunaw. Oo nga, no? Hindi siya natunaw. In fact, na-absorb pa nga niya yung liquid nitrogen. Dahil lumubog ang maliit na tipak ng dry ice nang ilagay natin sa liquid nitrogen, kahit mas marami pang volume ang liquid nitrogen natin. Ibig sabihin lang nito na mas dense ang dry ice kaysa sa liquid nitrogen. At ang nakita nating pagkulo o pagsisa ng liquid nitrogen nang lagyan natin ng dry ice, the liquid nitrogen flashed into a gas, creating the outburst na nakita natin sa umpisa. If it weren't for the water vapor in the air, hindi natin makikita ang pagkulong ito. Though as the nitrogen gas mixes with the surrounding air, it cools the air to below the dew point. It turns out that the dry ice is only 110 degrees below zero, but the nitrogen is 321 degrees.